Pinakamalalaking balita ngayong araw ng linggo. Ngayong umabot na sa 11,000 ang average ng mga bagong kaso ng COVID, mga ospital punuan na. PGH, di muna tatanggap ng non-COVID patients. Habang sinasagupa pa rin ang Delta variant, isa pang variant na lubharing nakakahawa. Nasa Pilipinas na rin. Huli ka, banggaan ng bus at ambulansya sa EDSA. Bansang Haiti, napilay pa rin dahil sa lindol noong 2010. Pinadapa na naman ng mas malakas sa pagyanig. Mahigit 300 patay. Pampagood vibes ang nobyang walang kaide-ideya na ang pinaplanong sorpresa ng nobyo, kasal pala nila. Ang very special guest ng All Out Sunday, ang singer na si Ed Sheeran. At bata yan na Russian-American na matatas magtagalog. Magandang gabi po. May naitala na rin sa bansa na Lambda variant ng SARS-CoV-2. Isa po ito sa mga itinuturing ng World Health Organization na variant of interest na unang na-detect sa Peru. Sabi ng Department of Health, ang unang Lambda variant case sa Pilipinas ay isang babaeng 35 taong gulang. Inaalam pa kung siya ay local case or returning overseas Filipino. Asymptomatic at natag na bilang recovered matapos sumailalim sa 10-day isolation period. Nagsasagawa ng ahensya ng backtracing at case investigation at patuloy ang mga pag-aaral kaugnay sa Lambda variant. Pero batay sa inisyal na pagsusuri ng World Health Organization, may posibilidad na mas mabilis itong makahawa batay sa mutations nito. Batay naman sa isang pag-aaral sa Japan, posibleng mas resistant ang Lambda variant sa vaccines kaysa sa orihinal na bersyon ng virus. Ngayong araw po, 14,749 ang naitalang mga bagong kaso ng COVID-19. Ito ang pinakamataas sa new cases sa nakalipas sa 4 na buwan at pangalawang pinakamataas mula na magsimula ang pandemic. Ito rin ay ikalimang sunod na araw na lampas 12,000 ang mga bagong kaso. Mahigit 100,000 na rin ang active cases. Bahagyang bumaba ang positivity rate na nasa 23.5%. Mahigit 1.6 milyon na ang gumagaling matapos madagdagan ng halos 11,000 ngayong araw. 30,340 naman ang namamatay matapos madagdagan ng 270. Sa gitna pa rin ang pagsagupa sa COVID-19, nasasagad na ang kapasidad ng ilang ospital sa Metro Manila. Puno na po ang ICU sa ilang ospital, habang ang Philippine General Hospital wala munang tatanggaping pasyenteng hindi COVID ang sakit. Nakatutok si Von Aquino. Pataas pa rin ang bilang ng mga may COVID-19 na ina-admit sa mga COVID referral hospital sa Metro Manila sa ika-10 araw ng ECQ. Sa San Lazaro Hospital, 70% na ng 150-bed capacity ang okupado at overwhelmed naman sa 124% occupancy ang kanilang intensive care units. Medyo okay pa naman, including our medication. We still have enough, no? Nadagdagan pa to in the next few days. And we will be having full capacity. Then we will really have to really extend more of our resources, especially oxygen and high flow nasal cannula. Tumataas din daw ang bilang ng mga batang naa-admit doon dahil sa COVID-19. Kadalasan mga edad 12 years old pababa. Compare natin last year or last March, konti lang talaga yung bata. Ngayon, nadagdagan na. Most of the symptoms are very mild lang, no? So they have cough, they have fever, and except for one which was the youngest, no? I think the 3-month-old, which was more or less severe form of COVID. Posible rin daw na Delta variant ang dahilan nito. The transmissibility has now extended not only for adults but also to younger age groups. And most of the sources of this younger age group infection are also coming from their parents or from their caretakers. Sa 158 COVID-dedicated beds ng Lung Center of the Philippines, 2 na lang ang available na pang moderate case as of 4 p.m. habang 100% fully occupied na ang kanilang ICU. 1 month ago on July 13, that was our lowest COVID census. 20 patients admitted. 20. Today, it's 146.
It's more than 7 times more. Karamihan daw sa mga naka-admit na COVID patients doon, hindi fully vaccinated. Abala ngayon ng ospital na malagyan na ng mga medical equipment ang 5 modular units na itinayo ng DPWH sa kanilang compound. Ang Philippine General Hospital naman pansamantalang hindi tatanggap ng non-COVID patients para mapagtuunan ng mabuti ang COVID patients. Agad raw silang mag-aabiso kapag handa na muli silang tumanggap ng non-COVID cases. Sa Pasay General Hospital naman, 61% ang total occupancy ng lahat ng kanilang COVID beds, habang 86% naman ang occupancy ng kanilang ICU. Suspendido ang kanilang elective operation rooms at lilimitahan ang bilang ng procedures sa OPD diagnostics kada araw. Sa datos ng Octa Research, 7 provinces ang nasa mahigit 70% na ang healthcare utilization, kabilang ang Cebu, Cavite, Laguna, Pampanga, Batangas, Misamis Oriental at Cagayan. At dahil pati mga bata nahahawa na rin ng COVID, paalala ng mga doktor, They will be interacting with the children, especially the babies. As much as possible, they should be wearing face masks, practice the health protocol, or you will have to isolate yourself and not mingle with those who are inside the house that are not going out. Kung pwede, doble, triple ingat, mas mag-ingat pa tayo kahit may mga nabakunahan pa. Kasi iba yung karakter at ugali nitong virus na lumalaganap ngayon. Masyadong mabilis dumami at mas mahigpit ang kapit sa tao. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Sumalpok sa bus ang isang ambulansyang pumasok sa EDSA Carousel. Ang nahulikam na disgrasya sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Pasado alas 12 ng tanghali noong Biyernes, binabaybay ng pamana St. Martin bus ang kahabaan ng EDSA southbound sa bahagi ng Guadalupe, Makati City. Sa kuha ng dashcam ng bus, makikitang maluwag ang EDSA ng mga oras na yun. Maya-maya makikita ang ambulansya na mula sa kanan ay biglang pumasok sa EDSA carousel lane at sumalpok sa bus. Ang konduktor na nakasandal sa bus napasubsob sa impact. Ayon daw sa driver ng bus, hindi niya inaasahan na papasok sa bus lane ng ambulansya. Maluwag po kasi ang EDSA. Hindi naman po siya traffic. Siguro kung nakita po niyang masikip ang daloy ng trapiko sa EDSA, posibleng alam niya na lulusot ang ambulansya. Pinapayagan daw ang pagpasok ng mga ambulansya sa bus lane pero kailangan ng iba yung pag-iingat. Nagiging common mistake kasi ma'am, no? Lalo na ho nung ilang mga driver coming from outside of the bus lane, yung pagtansya ho, pagpasok sa loob ng bus lane. Ang mga pribadong sasakyan, ma'am, hindi yan pwedeng gumamit ng EDSA bus lane. Ito yung pamana St. Martin bus na nakabanggaan ng isang ambulansya sa EDSA carousel noong Biyernes. Ayon sa operations manager ng kumpanya, maaaring abutin ng ilang linggo ang pagkukumpuni dito. Ayon sa bus company, wala raw nasaktan sa insidente. Ang ambulansya naman may pasyente raw noong mga oras na yun. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang bus company sa may-ari ng ambulansya at pasahero nito. Sa lahat po ng mga drivers, talagang kailangan maging defensive driver po tayo. Sana naman po, ang ambulansya, dapat titingnan din nila, mag-iingat din sila. Dahil hindi naman palaging inaasahan ng driver na biglang may papasok. Sinusubukan ng GMA News na makuha ang panig ng driver ng ambulansya. Ayon sa MMDA, 2 hanggang 3 aksidente kada buwan ang nangyayari sa EDSA bus lane. Kadalasan, bus at mga pribadong sasakyan at ambulansya ang nagbabanggaan. Paalala ng MMDA sa mga motorista, Ang mga city buses po na nasa loob ng EDSA bus lane o yung may EDSA carousel po na ruta ay sumusunod sa speed limit na 50 kph. No? Yung pagsunod po sa speed limit ay makakapagbigay ng sapat na panahon din para doon sa ilang emergency vehicle. Ang kailangan mo dyan, ma'am, talaga share a road. No? Kung tayo ho ay papasok dito sa EDSA bus lane, mag-ingat po tayo. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, huli ka, motorsiklo at SUV nagpang-abot sa intersection. OFW sa Laos, sa DFA lumapit sa pag-asang madala niya sa Pilipinas ang kanyang fur baby. At singer na si Ed Sheeran nagpakilig sa All Out Sundays.
Tutok lang dito sa 24 Oras Weekend. Huwag magpahuli sa fresh and innovative content from GMA News and Public Affairs. Visit the official GMA News YouTube channel and watch our digital first and digital exclusive videos for free. In-depth explainers. The military started crumbling. Gumagawa kami ng external examination. Interviews sa iba't ibang personalities. Wala na akong ginawa sa buhay ko kundi magbanda. Meron ba ditong sacred cows? Bawal imbestigahan. I think journalism is a kind of activism. At rundown of the biggest news of the day here and abroad. Click, like, and subscribe sa youtube.com/GMA News for free and premium content at your fingertips. Hatid sa inyo ng GMA News and Public Affairs Digital. Dahil ito ang aming serbisyong totoo online. Fresh sounds for the new generation. That's what GMA Playlist is all about. The new sub-label of GMA Music boasts of a talented collection of artists who now get to showcase their singing and musical chops like never before. Mikey Quintos, Ara San Agustin, Anthony Rosaldo, Crystal Paras, Denise Barbacena, and Faith Da Silva. This is a new era in Pinoy music. This is GMA Playlist. Pag nanasa sa pamamagitan ng tingin, ay adultery of the eyes. Pag nanasa naman sa pamamagitan ng paghipo, ay adultery of the hands. Ating imula ang mga mata sa mundong puno ng pagtalima sa mga araw. Bakit nagkubad ka na naman ng kumbong mo? O pamaip kuya akasakan na di. Itong tandaan mo, ang babaeng naghihijab ay kagalang-galang. Huwag mong hahayaan na pastusin ka ng kahit sinong lalaki. Love is not based on passion. It is based on respect, affection, understanding, and mercy. Nagkamali ako sa lahat ng sinabi ko sa iyo nung nakaraang araw. Patawarin mo ako. Buksan ang puso't isipan sa tradisyon ng Regal Wives. After the World Between Us. Lumabo ang paligid sa ilang lugar sa Northern at Central Luzon. Ang hinala ng iba, nabalot sila ng VOG o yung pong volcanic smog. Pero may paliwanag dyan ng FIVOX at yan ang tinutukan ni Mav Gonzalez. Viral online ang mga kuhang ito ng animoy makapal na usok sa bukid na yan sa Alaminos City, Pangasinan. Nakita rin ito sa ibang lugar sa Northern at Central Luzon, gaya na lang sa Olongapo City. At ilang lugar pa sa Zambales kung saan hindi na maaninag ang ilang bundok dahil sa kapal na usok. Kumalat online ang post na volcanic smog o VOG daw ang nararanasan sa iba't ibang lugar sa Luzon na dahil daw sa aktibidad ng Taal Volcano at ng submarine explosion ng Fukutoko o Kanoba sa Japan. Pero paglilinaw ng FIVOX, hindi masasabing VOG ang nakita. Kasi dapat kung talagang sulfur dioxide yan, maamoy nila yung asupre. Sa Japan po, wala dapat pong sabihin na humahalo at nagkakaroon ng fog dahil sa volcanic eruption sa Japan. Ito po ay plume na nasa mataas na ilang kilometrahe ang lipad niyan mula sa ikota. Posible aniya na simpleng fog lang daw ang nakikita at hindi VOG. Marami namang dahilan ng fog. No? Pwedeng dahil meteorologic, dahil sa dagat sila, pwedeng magka-fog. Pero kung volcanic smog yan, ang kasalukuyan at kahapon na direksyon ng sulfur dioxide ay papuntang west. So hindi ko sigurado kung umabot dyan sa Zambales, pero kung mababa lang talaga yan, ay dapat malangat nila yung... Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Magkahiwalay na nahuli ka, mga disgrasyang motorsiklo ang sangkot
Nakatutok si Katrina Son. Dire-diretso lang ang takbo ng isang SUV sa Dasmariñas, Cavite nang biglang masalpok ng isang motorsiklo sa intersection. Natumba ang motorsiklo pero agad ring nakatayo ang rider at angkas nito. Bumaba naman ang driver ng SUV at nakipag-usap sa mga sakay ng motorsiklo. May dumating din na traffic enforcers sa lugar. Dinala sila sa Traffic Investigation Office at doon nagkaroon ng inisyal na kasunduan. Sa Dasmariñas pa rin, isa ring nagmomotorsiklo ang sumemplang matapos bumangga sa isang van. Sa CCTV footage, nakitang galing sa kanang bahagi ng kalsada ang pulang van. Pagkaliko nito, sunod nang makikita ang nakasemplang na motor. Tumama na pala ito sa van. Hindi agad nakatayo ang rider pero may rumesponde namang pulis. Dinala na rin sila sa Traffic Investigation Office para kunan ng salaysay. Katrina Son, Nakatutok, 24 oras. Something wonderful ang performance ng award-winning singer-songwriter na si Ed Sheeran sa All Out Sundays. All the way from the UK, kinanta niya with his guitar and a band ang latest single niyang Bad Habits na 7 weeks nang nasa top spot ng official singles chart. Nominated din ang single hit na ito ni Ed na tatlong kategorya sa MTV Video Music Awards. Taliwas po ang pananaw ngayon ng mga eksperto at tagagawa ng polisiya kung bakit umaalagwa pa rin ang mga COVID case. Mahina nga ba ang umiiral na lockdown o sadyang mabilis talaga ang hawahan dahil sa Delta variant? Nakatutok si Danoting Punco. Kahit nasa enhanced community quarantine ng Metro Manila, tila may ilang lugar pa rin na animoy hindi naka-ECQ at maraming tao. Ang mga ganitong eksena ang nakikita ng Octa Research Team na isa sa mga posibleng dahilan ng hindi agarang pagbaba ng COVID-19 cases sa kabila ng ECQ. Sa bagong numero na inilabas ng Octa base sa mga datos ng DOH as of August 8 to 14, tumaas sa 1.46% ang reproduction number o bilang ng maaaring mahawa ng COVID-19, habang nasa 29% naman ang growth rate. It felt like normal GCQ. Another, of course, is that since it's very likely we're dealing with the more contagious Delta variant. Ganito rin ang pananaw ng infectious disease expert na si Dr. Ron Jean Solante. I think the unique about this ECQ, we allow economic frontliners to go out. The public utility vehicles are still out there. Okay, unlike before, gagawa ng paraan ng mga tao yan na lumalabas. And that's what I was referring to, na baka hindi mahigpit ang mga checkpoint kung sino itong mga lumalabas at sumasakay nitong mga public utility vehicles. Tugon ni MMDA Chairman at NCR Regional IATF Chair Ben Abalos. Lahat ng policy ginawa na namin, magalit na sa amin ng tao. Even if sinabi namin huwag na lumabas sa bahay, huwag na mag-exit. I do not know about the observation kung mas malubang o hindi. Could be possible, yes. Pero I think the biggest factor is the transmittability, the contagiousness, and the aggressiveness of this Delta. Sa Martes o Miyerkules, magpupulong ang Metro Manila Council kasama ang health experts at mga ekonomista para pag-usapan ang susunod na quarantine classification ng NCR. Malaki raw ang magiging papel ng bakunahan sa magiging rekomendasyon ng mga alkalde. Pero para kay Dr. Solante, dapat ma-extend ang ECQ ng 1 hanggang 2 linggo. If we will only implement more stricter policy implementation, especially for those who are going out, we can decrease the cases because very important here is decreasing the mobility of people. Si Vaccine Czar at NTF Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. naniniwala naman na sa kabila ng kasalukuyang surge, posible pa rin na maligayang Pasko sa bansa kasabay ng pag-arangkada ng vaccination program ng gobyerno, partikular sa NCR at iba pang mga lugar kung saan pataas ang bilang ng mga kaso. Nakikipagnegosasyon na ang gobyerno sa vaccine manufacturers na bilisan ng delivery para maabot ang requirement ng bansa na 25 million doses kada buwan. Sabi ng DOH, ginagawa na rin ang paraan ang hiling ng mga LGU na dagdagan ng kanilang vaccine allocation, lalo na yung mga nasa alert level 3 at 4 tulad ng NCR. Dano Tingkong, Nakatutok, 24 oras. Susunod, daan-daan patay sa panibagong lindol sa bansang Haiti.
Ang kwento ng lolang yan na gumagapang araw-araw para lang makakain. At ang mga alagang aso na kanya-kanyang diskarte sa kainan. Walang pati ng pagtutok dito sa 24 Oras Weekend. Huwag magpahuli sa fresh and innovative content from GMA News and Public Affairs. Visit the official GMA News YouTube channel and watch our digital first and digital exclusive videos for free. In-depth explainers. The military started crumbling. Gumagawa kami ng external examination. Interviews sa iba't ibang personalities. Wala na akong ginawa sa buhay ko kundi magbanda. Meron ba ditong sacred cows? Bawal imbestigahan. I think journalism is a kind of activism. At rundown of the biggest news of the day here and abroad. Click, like, and subscribe sa youtube.com/GMA News for free and premium content at your fingertips. Hatid sa inyo ng GMA News and Public Affairs Digital. Dahil ito ang aming serbisyong totoo online. Dito sa GMA, nais namin na lagi tayong magkasama. Kaya kahit magkakalayo tayo ngayon, patuloy naming ibabahagi ang inyong mga natatanging kwento. Happy 71 years sa ating mga kapuso, Andrea Torres, Alice Dixon, at Bianca Umali po, na nananatiling buong puso para sa Pilipino. Puso, this is Jeremiah Tiangco, ang The Clash Season 2 Grand Champion, inviting you all to get a copy of my newest single, Sa Tuwing Umuulan. Tamang-tama po itong song na to ngayong rainy season. So sa may mga hugot dyan, bagay na bagay po ito sa inyo. Sa Tuwing Umuulan, now streaming on Spotify, Apple Music, YouTube Music, and other digital stores worldwide. Only from GMA Music. Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years, but podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. Pamilya ko na sila at ganun din po sila sa akin. Ro is not your nanny or a helper. She is the one, she's your special auntie. Yung tatay niya kasi, iniwanan naman kami na. Hindi man lang
tiningnan yung anak ko nung maliit hanggang ngayon. Mahigit 300 ang nasawi sa magnitude 7.2 na lindol sa Haiti. Daan-daang bahay, simbahan at iba pang gusali ang nawasak. Magdamag na silang nagsasagawa ng search and rescue operations at naramdaman din ang pagyanig hanggang sa kalapit na mga bansang Jamaica at Cuba. Naitala ang sentro ng lindol 150 kilometers sa kanluran ng kabisera na Port-au-Prince. Ang southwestern Haiti ang pinaka-naapektuhan ng lindol na nangyari pasado alas 8 kagabi, oras po sa Pilipinas. 304 ang kumpirmadong patay at halos 2,000 ang nasugatan. Nagdeklara na ng state of emergency ang kanilang prime minister at hindi pa sila tuluyan nakababangon sa magnitude 7 na lindol noong 2010 na kumitil sa daan-daang libong buhay. Sa hirap ng buhay ngayong pandemya, halos igapang na ng ilang kababayan natin ang pang-araw-araw. Ang isang lola sa Cavite, literal na gumagapang na sa kalye para lang makahingi ng pagkain. Ang kanyang kwento sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Sa marumi at abandonadong bahay na ito naninirahan ang 76 anyos na si Lola Editha. Dahil hiwalay na sa asawa at walang anak, literal na iginagapang na ni Lola ang araw-araw para mabuhay. Lubak-lubak ko ang init. Sa in-upload na video ni Maria Lynn, inabutan niyang gumagapang sa tapat ng kanilang bahay si Lola. Papunta raw siya sa kanilang kapitbahay para humingi ng pagkain. May gabi pa na lumalabas din siyang naggagapang po. May mga ilang araw lang po, yung tipong nagugutom siguro siya, nagpupumilit po siya ng gagapak. Mahigit 1 taon na mula nang ma-stroke si Lola Editha. Dahilan para maparalisa ang kalahati ng kanyang katawan. Mula noon, umaasa na lang daw siya sa tulong ng mga tao sa kanilang lugar. May kapatid naman si Lola Editha na nakatira malapit sa kanya, kaya't paminsan-minsan ay nadadalan siya ng pagkain. Sinubukan daw siyang patirahin ng kanyang kapatid sa bahay nito, pero... Dito ko yung dati pinatira, kaso pag umayaw na siya, ay alis talaga siya. Dahil sa mga nakapanood ng video ni Lola, may ilang nagbagandang loob na nagbigay ng wheelchair at kutsyon. Hiling niya, ako to lang, lumpo na. Lagay ako ng lugar na may tubig, may kubeta. Saka may ilaw na electric pan lang naman. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Tunay po na man's best friend ng aso para sa isang OFW sa Laos na pauwi na sana ng Pilipinas sa tulong ng gobyerno. Kaya ngayon ginagawa niya ang lahat para sa kanyang pagbabalik bansa at nang maisama niya ang kanyang fur baby. Nakatutok si Jamie Santos. Siya si Trixie, ang cute na fur baby ni Rakada Jean Palado, isang OFW sa Lao, isang American Bully na ubod ng lambing at klingi. Kaya hanggang sa pagtulog sila'y magkatabi. 2-month-olds pa lang daw si Trixie nang amponin niya. Galis na po siya noon. Tapos talagang binigay ko po sa kanya yung talagang tindit ko po siya na, baby ko na po talaga. Parang anak na raw ang turing ni Rakada kay Trixie. Sineselebrate nga raw niya buwan-buwan ang kaarawan nito. Sa katapusan ng Agosto ang first birthday ni Trixie. As an OFW, malayo po sa pamilya, yan po, na tuwing nag-aalala po ako sa amin or nga po na-stress ako, nararamdaman ko na mag-isa ako. Pag nandiyan po si Trixie, nararamdaman ko na, I'm not alone, ganyan na. Pag gusto kong umiyak, lalapitan niya ako, parang nakakomfort niya po ako. Magbabalik bansa na si Rakada matapos ang 2 taong pagtatrabaho sa bansang Lao sa pamamagitan ng repatriation flight ng gobyerno. September 3 ang unang na-schedule na flight pa uwi at pwede niya sanang maisama si Trixie. Kaya inayos na niya lahat ang mga papeles at gumastos din daw siya ng $200 hanggang $300 o 15,000 pesos. Pero nitong August 12, inabisuhan siya na mapapaaga ang flight at magpapalit ng airline na hindi raw nagpapasakay ng pets. Ang sakit naman po sa kanya, tsaka yun nga po, yung na-bring niya po na joy sa akin. Tapos parang babamigay ko po, hindi ko po talaga kaya. Kaya raw idinaan niya sa social media ang paghingi ng tulong. Waiting na lang po ng 2 weeks. Hindi ko po alam yung gagawin ko kasi paano ko po ipoprocess
siya ngayon. Tapos yung sinuggest po na pet relocation, sobrang mahal po, hindi ko po siya kaya. Nasa $3,000 o hanggang 150,000 pesos ang posible niyang magastos kung gagamit siya ng pet relocation service. Sa tweets ni Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin kay Rakada, titingnan daw niya ang kanyang magagawa. Giit niya, hindi raw dapat iwan ni Rakada ang kanyang aso. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, magkakapit-bahay sa Laguna, nilooban. So soon, I still want to sleep. At silipin ang pamamasyal ni Bea Alonso at Dominic Roque sa Amerika. But for now, sa pagbabalik ng 24 Oras Weekend. Huwag magpahuli sa fresh and innovative content from GMA News and Public Affairs. Visit the official GMA News YouTube channel and watch our digital first and digital exclusive videos for free. In-depth explainers. The military started crumbling. Gumagawa kami ng external examination. Interviews sa iba't ibang personalities. Wala na akong ginawa sa buhay ko kundi magbanda. Meron ba ditong sacred cows? Bawal imbestigahan. I think journalism is a kind of activism. At rundown of the biggest news of the day here and abroad. Click, like, and subscribe sa youtube.com/GMA News for free and premium content at your fingertips. Hatid sa inyo ng GMA News and Public Affairs Digital. Dahil ito ang aming serbisyong totoo online. Fresh sounds for the new generation. That's what GMA Playlist is all about. The new sub-label of GMA Music boasts of a talented collection of artists who now get to showcase their singing and musical chops like never before. Jennifer Maravilla, Kaloy Tincunco, Kim De Leon, Lexi Gonzalez, Shane Sava, Mark Heras, and Seb Pajarillo. This is a new era in Pinoy music. This is GMA Playlist. Kapag puro galit, tayo ang magbibigay ng pagmamahal at pagpapatawad. Si ate ay kay Kuya Bien, tapos ikaw, akin ka na. Shelo, asawa ko si Alex. Ate, mamamatay ako. Ipalilibing kita. Nagbabagang luha, Lunes hanggang Sabado sa GMA.
Ilang magkakapit-bahay sa San Pablo, Laguna na biktima ng akyat bahay. Sa isang bahay, nahagip ng CCTV ang pagpasok ng mga salarin sa bakuran at pagbaklas pa sa bintana. Natigil ang tangkang panluloob dahil daw sa tahol ng aso. Pero sa mga bahay na nilooban, may mga natangay na cellphone, pera, pati branded na tsinelas. Hindi patukoy ang mga salarin dahil naka-face mask. Naisumuna sa mga otoridad ang insidente. Ang mga alagang aso, kanya-kanya pong ugali kapag gutom. Kaya ang chibugan time, madalas nagiging laugh trip. Yan po ang Usapang Pets ni Katati Bayan. Ang asong si Ginger kung kumilos, akala mo'y abot ang pagkain sa mesa. Pero kapag walang nakatingin, pasimpleng tinangay ang pagkain sa plato ng amo niya. Parang ang asong si Billy, nasa kamay pa ng kanyang amo ang pagkain pero mabilis ding tinangay ito. Si Summer naman, kukunin ang pagkain niya mula sa food bowl at ililipat pa sa sahig bago niya kainin. At kapag nahuli kanyang nakatingin. Pero ibahin niyo si Timmy, siya na ang nagbitbit ng sarili niyang kainan. Candy? Si Candy naman, tagatawag kapag oras na ng almusal. Daddy? Si Kino, ayaw naman paistorbo habang kumakain. Sabi ng kanyang amo, dead raw ito sa lahat habang kumakain. Si Maud, sarap naman ang pagkain kay Gobi. Kaya pagkatapos kumain, sino nasarapan sa dinner niya? Sino? Wala kayong pruweba. Oh, si Maud! Good job! Katati Bayan, nakatutok 24 oras. Susunod, ang todo effort na surprise wedding ng isang nobyo sa kanyang nobya. At ang batang Russian sa Amerika, paano kaya natuto magtagalog? Bobo, Sam, Sapo. Ang galing naman. Tutok lang dito sa 24 Oras Weekend. Huwag magpahuli sa fresh and innovative content from GMA News and Public Affairs. Visit the official GMA News YouTube channel and watch our digital first and digital exclusive videos for free. In-depth explainers. The military started crumbling. Gumagawa kami ng external examination. Interviews sa iba't ibang personalities. Wala na akong ginawa sa buhay ko kundi magbanda. Pero ba ditong sacred cows, bawal imbestigahan. I think journalism is a kind of activism. At rundown of the biggest news of the day here and abroad. Click, like, and subscribe sa youtube.com/GMA News for free and premium content at your fingertips. Hatid sa inyo ng GMA News and Public Affairs Digital. Dahil ito ang aming serbisyong totoo online. Hindi ka lang kabit, magnanakaw ka pa. Nag-aalab na linyahan at nagliliyap na eksena. Marami niyan dito sa GMA. Kasi gusto namin iparating sa inyo ang aming nagbabagang pagmamahal. Happy 71 years sa atin, mga kapuso. Glyza De Castro po. At Raver Cruz po. Mananatiling buong puso para sa Pilipino. Hi, I'm Howie Severino.
My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years, but podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. Nasorpresa ang isang babae na ang inakala niyang photoshoot, totoong kasal na pala niya. Yan ang pampagood vibes si Katrina Son. Kasal na hindi pinangarap. Ganito inilarawan ni Abby Mariel Manalo Diwa ang kasal nila ni Rolando. Mahigit 5 taon na raw silang magnobyo at may 3 years old na anak. Sunod-sunod raw ang dagok sa buhay. Kasama na ang pagkamatay ng kanyang ama ngayong taon. Kaya nawala sa isip niya ang pag-aayos pa ng kanilang kasal. Nabilib nga si Abby sa kanyang asawa na naplano nito ang kasal nang hindi niya napapansin. Ang kinabisi-bisihan pangaraw ni Rolando sa computer. Wedding invitation pala. Dapat kasi ang wedding namin, usapan namin October. Tapos mag-birthday siya ng August 5. Tapos bigla nag-chat yung tita namin na gawing surprise yung wedding. Kwento ni Abby, kunwaring libreng photoshoot ang ginawang cover ng kanyang mga kamag-anak para sa surprise wedding na nangyari noong August 7. Pinaghandaan ko din po yung araw na yun kasi na-excite din ako dahil first time namin magkaka-family portrait, kako ganyan. Kaya nagulat na lang siya nang pagdating sa venue. Nilagyan siya ng belo at binigyan ng bulaklak. At pagbukas ng pinto, nakita niya ang kanilang mga kamag-anak. At si Rolando naman, kumakanta. Tila raw talaga isang panaginip ang nangyari. Sino po bang mag-expect na pwede ka palang ikasal nang wala kang hindi ka ngarag or parang panaginip lahat na pagdilat mo, totoo pala na mayroon palang nangyayaring ganito. Punong-puno raw ng pag-ibig at pasasalamat ang puso ni Abby. Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Umaapaw sa carbs at overloading sa sweetness ang latest vlog ni Bea Alonzo tungkol sa bakasyon nila ni Dominic Roque sa US. Watch this. Akala ko picture. Yan. Kanina pa ako naka-heart. OOTD. Sweet and kilig ang moments together ni Bea Alonzo at boyfriend na si Dominic Roque sa kanilang bakasyon sa Amerika. Mula sa pag-workout hanggang sa food trip. And it's a nice looking wall. It's yellow. Nice looking guy. At sa kanilang road trip, papuntang Bixby Creek Bridge at Big Sur. Ipinasilip ang mga yan ni Bea sa kanyang latest vlog na pwede rin daw tawaging California food crawl sa dami ng kinain nila. May taco na, may rice pa, may beer na, tapos meron ka po na carbs. Hindi rin nila pinalampas ang crabs and seafood at anago o saltwater eel. Hindi namin intention but we have been eating so much because we have to work out more. Game ka na kumain? Binusog din ni Bea ang viewers ng breathtaking views sa kanilang road trip. Huwag magpahuli sa fresh and innovative content from GMA News and Public Affairs. Visit the official GMA News YouTube channel and watch our digital first and digital exclusive videos for free. In-depth explainers. The military started crumbling. Gumagawa kami ng external examination. Interviews sa iba't ibang personalities. Wala na akong ginawa sa buhay ko kundi magbanda. Pero ba ditong sacred cows? Bawal imbestigahan. I think journalism is a kind of activism. At rundown of the biggest news of the day here and abroad.
Click, like, and subscribe sa youtube.com/GMA News for free and premium content at your fingertips. Hatid sa inyo ng GMA News and Public Affairs Digital. Dahil ito ang aming serbisyong totoo online. Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years, but podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every... Nag-ala Audrey Hepburn si Hart Evangelista habang nasa New York. Nirecreate ni Hart ang iconic opening scene ng classic movie na Breakfast at Tiffany's. Tulad ng iconic character ni Audrey na si Holly Golightly, nakasuot ng black dress and gloves, big sunglasses at pearl necklace si Hart. Dati nang tinawag ng Crazy Rich Asians author na si Kevin Kwan si Hart bilang modern-day incarnation ni Audrey Hepburn. That's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Salamat, Thank you, Nelson. Mga kapuso, nakakatuwa talaga kapag may mga foreigner na nagsasalita ng mga wikang Pilipino. Itong isang nagtatagalog, batang Russian-American. Kilalanin natin siya sa Pampa-Good Vibes ni Mav Gonzalez. Masarap. Half Russian, half American ang 5 taong gulang na si Nicolas o Nikki. Pero kung papipiliin siya ng gusto niyang lengguwahe... You want Tagalog or English? Tagalog. Ang nag-alaga kasi sa kanya mula pa noong sanggol siya, ang Pinay niyang caregiver na si Jobel Bautista. Ano to? No. Ano to? Gatas. Gatas. Okay na happen. Ano to? Tubig. Sinabi ko sa mga parents nila na okay lang ba about maturuan siyang magsalita ng Tagalog. And then, they're fine. Ni hindi nga raw alam ni Nikki magsalita ng Russian. Pero pagdating sa Tagalog, mula sa pagbibilang... Tito, Bobo, Sam, Sapo. At pagkanta... Achieve na achieve. Pinoy na Pinoy, pati paborito niyang ulam. Adobo. Ang galing. Pati paggamit ng po at opo na pagrespeto sa mga nakakatanda, itinuro din ni Jobel kay Nikki. Nire-remind ko merong po sa dulo. Or opo, kasi pag katulad ng hingi siya ng something like food or water, na ganyan. Tapos sasabihin ko, anong sasabihin mo? Sasabihin ko, ang isasagot niya, salamat po. Alam niya yung mag-bless. Batid daw ni Jobel na isang araw ay babalik na ang kanyang alaga sa kanilang bansa at magkakahiwalay silang dalawa. Kapag dumating daw ang araw na yon, gusto niyang ipabaon kay Nikki hindi lang ang galing sa pagsasalita ng ating wika, kundi maging ang magandang pag-uugaling kalakip ng ating kultura. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras.
Ang cute. Salamat po. At mga kapuso, yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong weekend. Mula sa Tahanan ng Katotohanan, ako si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. Taong 2005 nang dinala ng GMA Network sa San Francisco, California, USA ang programang SOP. Para sa official launch ng international channel ng Kapuso Network. Presenting GMA Pinoy TV. Hey! GMA Pinoy TV po! Magandang araw po! Kasunod nito, binisita naman namin ang inyong mga tahanan. Magmula noon, malugod nyo kaming pinatuloy sa inyong mga bahay at buhay. Sa nakalipas na 15 taon. Anumang pagsubok, Becoming Pinoy, Reggie Lee. Company, GMA Networking. Agency, GMA International. at tagumpay ang ating pagdaanan, asahan nyo na patuloy kaming maghahatid ng makabuluhang balita at impormasyon. At world-class entertainment, nasaan man kayo sa mundo. Proud to be Pinoy! Proud to be Kapuso! Ito ang GMA Pinoy TV. Buong puso para sa Pinoy abroad.